It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi mga Egiters! Welcome back to our new episode of Dagok time. Yes, tama po kayo naririnig. Tama nga. Ito na, diba? Sige ang pag-aamok niya eh. Wait lang tayo, chill lang. Warla na naman. Umpisa pa ng Warla na eh. So, anong gagawin? Let's move on. Diba? Diba hindi nyo kinaya? May simpleng pa-ads ng blush. Abusin nyo na kasi ito. Sige, ang ads ko dito. Sige na nga, let's start with our first story sa ating episode 16. So, DJ Mod, roll it. So, ang ating first story category is horror slash libidirge, a little bit of libidirge, slash SKL slash koloba slash taho-taho. At ang kanyang titulo is In Cubes. So, para siyang cubes. Yung sa math, geometric ba yun? Or trigonometry? Trinonomy? Trigo or algebra ba to? Ano ba to? Katoliko ba to? Ano ba to? So, yeah. Anong gagawin? Let's read it! Hello, Mima Sophie at sa mga new geeters dyan. Simula nung lumipat kami sa bagong bahay, naging normal na lang sa akin yung sunod-sunod na bangungot tuwing gabu. Shaggy palagi yung ring light namin sa kwarto ko kasi hindi talaga ako nakakaslipasil kapag may jilaw. Iisa na rin siguro sa dahilan kung ba't palagi mabigat yung pakiramdam ko sa kwartoret ko. Hindi naman ako always nabobokot kasi doon naman palagi ako nag-i-sleepasil pero may times na may iba akong kasama sa baler nakakaramdam daw ng something sa kwartoret. So, kas naman, like pag walang tao, naririnig nila na may naglalakad or may nagtatakbuhan daw sa taas ng kwartoret ko. Minsan, kahit ako mismo, wait lang, nangangating twilight ko. Minsan, kahit ako mismo, nakakita ako sa bintana ng kwartoret ko na nagpapatay bukas ng jilaw. Offer naman sa disco light. Kala mo talaga siya na yung kala mo talaga siya na yung pinakamalakas na barista Ba't naman may bar? So, let's move on. May mga gabi rin na habang pikit ako, patulog pa lang, may humihila na ng kumot ko o di kaya naman minaramdaman ako mabilis na parang may naghahaplos sa legame ko banda. At eto pa maniwala ka man sa hindi, talagang simula nung dito na ako nag-i-sleepasil, sobrang lala ng pagka-erbog ko. To the point na gabi-gabi ako nagjujubadstra para makasleepasil ako kahit gaano pa yung kalamig, ganun daw. So, perfect naman kasi diba, lalo pag ikaw lang mag-jaisa, diba? Kaya rin na naman mag-jubadstra, wala namang pakialam yung mga tao, alam mo, silipin ka dun, diba? So, let's move on. And almost every night din before ako magtulog is lagi ako nagnininger. Pero hindi ko alam kung bakit. Ewan ko, parang narealize ko na lang bigla na nagnininger na ako ganun. Dati hindi naman. Baka sinaniban ka na ng kaluluwang pala inger Ginagawa ba yun ako? Yes. Bakit sinisi naman sa bangungot yung inger? Baka na yan ng kamay mo. Parang nananabik na yung mga kamay mo. Hindi yung sinisi mo pa sa multoret So let's move on. Matagal na ako mulat sa mga bastos-bastosan na bagay pero never kong ginawa mag-inger kahit sa dami namin sa bahay at dalaga na rin ako nung lumipat kami dito. One time, Mima, galing akong school at pagod na ako. Dumiretso agad ako sa kwartoret and as usual, nila ko yung kwartoret ko every time natatambay ako sa looba. Patay ang jilaw at hindi pa ako nakapagpalit ng uniform. Humiga na agad ako. Okay. Naka-skirt at long sleeve at ilang minutes lang nakaslipasil na din ako. Pero eto na ang twister. DJ Mod, Nyinger. Ganun Ba't naman kasi baka boring ka lang kaya gusto mo may magawa ka. So, Nyingerella ka. So, let's move on. Ito na. Ang sabi niya dito is, pagising ko, hindi ko paramdam nung una kasi naka-uniform pa ako
pagtayo ko, doon ko na-realize na yung pantalit na suot-suot ko nasa ibaba na ng kama. So, hinawakan ko yung kifaylarot ko, pero sa labas lang ng palda. Tapos doon na-confirm ko, shit! Yung nyepailarot ko, talaga like hubad sa talaga yung panteret ko at yung panteret ko nasa baba na ng kama ko. Binuksan ko agad yung G-Low tapos tumakbo pababa. Hinayaan ko na lang yung panteret ko dun sa baba sa sobrang hulba at bokot ko. Alam mo, Mima, nung una hindi ako naniniwala sa mga incubo or incubus. At iniisip ko na ma-erbog lang talaga ako. Pero nung kinuwento ko sa mga kaibigan ko, sinabi nila na baka daw incubus. Wow, akala mo talaga sila yung devil identifier. Simula nung natutulog na ako na may rosary sa ilalim ng unan, pero bago matulog, tinatago ko ulit sa drawer. Kasi nga, syempre, nyinger si bakla minsan. So, yung rosary daw niya, tinatago daw niya sa drawer kapag mag-nyinger na siya. Talagang ano pa no? Parang mabawasan yung kasalanan niya. Kala mo talaga magiging clean siya. Uy, normal lang naman yan sa self kasi it's a part of your body needs, diba? Like, lalo na kapag wala ka namang inaapakan tao. Alam mo, pag may inaapakan tao kapag ka mag-linger, diba? So, okay lang yun. It's your self satisfaction, diba? Like that. Yung mga sexual, mga lust, and everything. So, yeah, yun lang Thanks very much. Update kung nabasa na. Bilis. Ay, nadali pa ako, pero pag nininger siya, kala mo talaga eh. Oh, nato eh! Ito na, binasa na, di ba? So, let's move on with our next story. Diba? Like, bukod naman yung demonyo na yun. Sige, yung incubes pala yung nakikipagkaratan, no? Na devil. Kala mo talaga siya na yung papalit sa Insidious eh. So, dumako na tayo sa ating, wala tayong laban dyan. Siyempre, kapag tayo bukod yun, incubus yun eh, or incubes, syempre, mag-pray ka lang talaga. Yun ang panlalaban mo para matigil yung kademonyohan na yan. So, let's move on with our next story. So, ang next story naman natin, category is GL / Kulba. It's not GL it's, bakit OMS yung kasama mo dito? Di strata to, pauso ka din eh. Makotongan ka talaga kita. So, ayan, strata / Kulba / SKL. So, wala ata akong GL ngayong episode. Lang. So, ikat na natin. Charot. Ang kanyang titulo dito is Sugat. Mainit. Map day. Pero kung sinugatan niyo naman siguro yung sisigaw naman siguro ako ng go iitiri ko yan. Charot. So, anong gagawin? Let's read it. Hi, Mima Sophie at sa mga egiters na nanonood ngayon. Gusto ko lang i-share tong story ko. Isa ito sa mga hindi ko makakalimutan na ginawa namin ng bowa ko nung bago pa lang kami. Almost 3 years na kami ng bowa ko. Legal kami both sides at super comfortable na sa isa't isa. Naibigay ko na rin ang perlas ng silanganan sa kanya or nipailarot ko, maging siya ay naibigay niya na rin sa akin. Nag-umpisa kami sa mga pag-dirty talk, sa mga chatteru, dahil nung unang taon namin ay hindi pa kami tanggap ng shomili namin, kaya hindi kami masyadong nagkikita bukod sa school. Nearback muna to ha. Erbog talaga ako, Mima, tuwing nagnyanyarurat on chat kami. Via chat satellite. Ayan. Pakiramdam ko talaga na ako ang CEO ng Pocari Sweat. Nagkaroon kami ng pagkakataon sa bahay na kaming dalawa lang, kapag wala ang mujik ko at ang mga syopatid ko ay nagte-teleport agad si Bowa papunta sa amin. Grabe ba? Bilis ba? Grabe ba? Kala mo talaga, di ba pakali yung Nitty Pirate? Kala mo talaga yung Nitty Pirate niya si Sonic na no? Cosplay? Si Sonic daw yung yung Shitty Pirate. Kasi ang bilis eh. Si Sonic, Shitty Pirate. So, let's move on. At ayun At dahil wala nga kami sinasayang na panahon, ay naglip to lelap ko na agad siya Manimukbangan niya rin, syempre, magiging bato pa ba? Syempre, hindi na sasayangin yun. Ala ka naman, diba? Like, hahayaan mo pa bang ma-overcook yung mani? Syempre, kailangan iitiri mo na agad yan. Kasi bawal yan eh. Baka masita tayo ng mga hukuman. So, let's move on. At ang next dito, ang kanyang next story is, first time namin yun, Mima, kaya medyo kabado doon. Ako na excited. Tito kasi! Ginosok niya na nga, Mima, ang nyinger niya or ang handkerchief niya. Masakit pala.
napamone and back ako dahil sa pagkakalikot niya. So parang, alam mo, nagkakalikot lang ng motor eh. Ano yung nais sa mga pyesa dyan? So let's move on. Magpapa-change oil. Papa-change oil na sa motor. Pero ito na nga ang twister. Natatawa ako. After niya ako kalikarte, nagpalit-palit kami ng mga position. So, may position. Ano ibig sabihin ng position is super bass. Boom, 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 boom. Like a super bass. Boom. Yan, slow mo lang. Boom, 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 boom. Slow yan sa part na yan. Yung sa bam, 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 bam. Galing no, sumabay talaga no. Sa ano yung TikTok satellite na story yun. Kasi habang nangyari sila, is na-laugh sila because of may tugtog silang super bass. Tapos sumakto daw sa beat. Laugh! So, let's move on. Nyik-nyak. So, let's move on. And then, ang sabi niya naman dito is, dahil nga sobra talaga ang kalikot niya, nagpalit kami ng position, ako naman is nag-pop at siya ang nag-bottom rep. Gusto ni Bowa na kalikotin ko siya pero ayaw niya ipatanggal ang Nurger panty ret niya. Natatawa nga ako, Mima, kasi bakit ayaw niya samantalang ako ay hindi naman umayaw yon. Pala, Mima, nahihiya si Bawa dahil brown out pala ang singit niya. Nalaf ako nung na-realize ko. Siyempre, it's normal naman. Sa akin, madibag siya. Kuskusan mo kasi ng mga hinilod, ganun. Pero wag masyadong kuskus kasi, di ba nagkakaroon ng butterfly, ano yan, yung angkat eh. Kailangan mo ng Dr. Wong's. yung yung yellow, di ba nak? Yun yun. Sulfur. Salicylic acid. Salicylic acid. Pag, di ba kasi pag super kuskus ka ng ngingit mo, kailangan mo ng talagang sulfur talaga para matanggal yung katinon. Yung butterfly yun, di ba? Pag ano. Sugat yun eh. So let's move off. Di kaya nun. So let's move on with the studio. Isa pa, Mima, na sa bahay kami ni Bowa at nasa kwarto ret niya. Actually, kwarto nila kuya at ate niya. Pero that time, kami lang ni Bowa din nasa kwarto niya. Urbog si Bowa, ma. At gusto akong kalikortin kasi wala ako sa mood eh. Sabi ko, ay, hawakan niyo na lang ang mochi ko at umoo siya, Mima. Kaso nung tubagal ay gusto niya nang i-breastfeeding ko siya or idideret. Okay. Okay, wait lang. Kasi yung picture ka dito. Okay, let's move on. At ayun na nga, ang sabi niya pa dito is, umoo siya, Mima, kasi nung tumagal ay gusto niya ng breastfeeding ret ko siya. Ayaw ko sana, Mima, dahil anytime pwedeng pumasok ang ate ret ko, kuya ko, at yung muji ko sa kwarto. So, bagansya mode na naman. Psst! Pa-join. Pero dahil urbog na talaga si Bawa, ay sumagot naman ako na, sabi ko, sige. Nag-dive by Ed Sheeran na nga si Bawa sa muji ko at naging sayo ng Chupa Chups. Biglang pumasok ang ate niya. Buti nakatalikod kami noon, kaya hindi gaanong halata. Muntik na nga sabihin ng bateret niya na, psst, pa-joy. Ginagawa niya, bawal na. Hindi ko alam kung nakita kami o hindi, pero wala namang sinasabi. Sige lang sa pag-chupa-chup si Bowa hanggang makalabas ang ateret niya. So this is another twister, ma. Sa sobrang gigil ni Bowa sa muchi ko, ay kinagat niya ang botong ko, kaya napa-ouch ako, ma. Ang sakit talaga mo. Mainit. Mahapdi. Siyempre, sino ba namang kakagatin yung jutong mo? Hindi ka ba mansisigaw? Pinatigil ko siya at nagpaalam ako na, wait lang, pupunta ako sa NIR. Nakita ko, Mima, na nagdudugo na yung jutong ako. Talaga mo ng band-aid. Dahil nga may sugat na pala siya, ma. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Hindi ko na sinabi sa kanya dahil parehas naman namin ginusto yun. Kapag gusto niya mag-breastfeed, mag-dediret, ay hindi na lang muna ako pumapayag dahil inaantay ko munang maghilom ang aking jutonga. Alam nga infection talaga dala mo dyan, nak. Siyempre yung mga laway, sa dumi ng laway, diba? Bacterial yun. So, infection abot mo dyan, antibiotic ka dyan. So, by the way, Mima ha, magti 3 years na kami ni Bawa at going strong naman. Maraming salamat, Mima Sophie, kapag nabasa mo raw to, bibilan ako ni Bawa ng blush mo. Here nga pala ang proof of purchase ng pic namin ni Bawa. Siyempre, hindi ko isasama yung dumudugong jutong ko, Mima. Strata Studio yun. So, ay naku, wala naman akong laban yan. Siyempre, niya rurot yan. Alam mo nga alam ako dyan, di ba?
Alam naman ngayon, alam ako. So, dumako na tayo sa ating third story. Ang third story natin is Dilubyo / Libido / a tearjerker. And disclaimer lang ha, this is trigger warning. So, ang kanyang titulo dito is, My Predator Invited Me to His Wedding. So, anong gagawin? Let's read it! Hello na Sophie! Over na sa pagiging happy pill ko and ng BF ko, burapi ka na si AJ. Hi! Over naman sa love life, kala mo talaga sila na yung BL dito sa Love of Sayab. So, let's move on. Share ko lang pong story ko sa inyo so slush my darkest secret. So, ito na nga. Nakatira sa tapat namin ang pinsan kong tawagin na lang natin as Kuya na aking pinsan sa side ng mother ko. Kilala siya as very Kuya / Pogi raw. Pero for me, ox lang, keri-keri lang, / religious kuno. Si Kuya nag-open sa akin sa malalaswang gawain. Pinsan ko siya ha. Oo. Siya ang first time ko sa Orpapan. Ito ang first encounter ko sa mga erbog na laruan, na gawain, na nagpamulat sa akin sa makasalanang mundo. Over naman sa straight Filipino. Noong kinder ako at grade 4 ay lagi niya akong tinatawag gamit ang pagsitsit lang. Psst! At dahil sobrang tapat lang naman namin, ay narinig ko talaga ito kaya pinupuntahan ko siya sa bintana kung bakit niya ako sinisitsitan. By the way, di ko na i-detailed na yung Sophia, di carry ng aking immunity anyways. Is it okay? It's okay. It's okay. At least, may list mo dito sa Dagok Time yung may sharean ka, diba? So, let's move on. Anyway, ang sabi niya ay may papatay daw siya sa akin kaya pumasok ako sa bahay nila. Tapos agad-agad niyang ginubadsra ang shorty niya at sinabi niya sa akin na orpapin ko siya at gawin kong itong lollipop. As a kid, hindi ko alam kung gagawin noon kaya sinunod ko na lang siya. Lalo na ako na-curious din ako inorpap ko siya na Sophie halos araw-araw sa loob ng 5 years. Naging routine na namin yun at dahil nakakaramdam din ako ng pleasure ay nagustuhan ko ito at sinasabi sa kanya na huwag ko raw ito ipagsabi sa iba para palagi kami maglalaro ng ganon. Lumipas ang ilang taon na Sophie at bumukod na siyang lubusan kaya natigil ito. At dito na nagsimulang hanap-hanapin ang ORPAP session namin at di ko rin napagtanto na hindi pala ako istrata. Dahil ang hanap ko talaga ay ngiti Pyrot. Dumating ang panahon na may pinakilala siya sa fam niya at sa amin na may papakasalan na raw at magpapakasal daw sila sa December 2024. So last year lang siya na Sophie at super fresh pa ng marriage nila. At nag-request pa siya kung okay lang ba na ako ang kumanta habang nag-walk down the aisle, ang bawaret niya, at agad-agad ako nag-decline. Dahil it doesn't, and I will not feel for me, and yes, galing tain na ako sa kapal ng fest niyang mag-request sa akin. Nagsising kasi ako na, gusto mo ungulan kita. Huy! Ano ba? Ba't inad yun? So, let's move on. Umiiyak na ako dito. Kaya dumahilan ako na may pasok ako kahit online class lang naman. Kaya ang ginawa ko na lang ay nakipagkita sa Auraret ko na ngayon ay bowa ko na. Pinilit din ako ni Mudra ko na dahil reception na lang ako umaten kaya kapag may pasok ko kaya nag-yes na lang ako para tumigil na sila. Nakita ko kung gaano kasaya ang angkan namin. Maliit lang naman yung fam namin na Sophie. Wala pa sa 20. At kita ko rin kung gaano sila ka-in love sa isa't isa pero meron sa akin konting galit sa puso ko dahil sa ginawa niya sa akin. Kung hindi dahil doon, hindi ko na na-question ng iba kung kamag-anak kung bakit ako ganito. Keki. Kung bakit ang gaslaw ko, kung bakit ang lambot ko, kung hindi dahil sa ginawa niya, hindi ko maranasan ng discrimination lalong-lalo na sa loob ng baler at mula sa aking puji. Alam mo na, Sophie, tuwing may get-together ang fam ko kasama ang buong side ng mudra ko at kasama siya ron, laging lumiliit ang mundo ko at sumisikip ang dibdeba ko. Hindi ko alam yung exact word sa feeling na yon na Sophie. Na-open ko na to sa BF ko, kaya super luwag na ng paghinga ko kasi feeling ko wala na akong tinatago pa. Noong grade 7 ako na-open sa class namin ng incest.
At doon ko na-realize na mali yung ginawa namin for past 5 years. Sobrang tagal. Pero huli na ang lahat, ma. Yes, that's very, very, very bad. Alam mo, ang maganda nga dapat talaga habang bata pa sila, tinuturuan na sila na how to keep their private part. Yung ganon, alam na nila na bawal pong hawakan yan, bawal po ganunin. Dapat tinuturuan na sila ng ganon na this is yours, wag mo anuhin yan, wag mo pahawak. Tinuturo na dapat sa mga bata. Ano naman, good listener naman yung mga bata. Kasi may mga friend ako na yung bunaks nila, tinuruan na nila. Kaya wag kang, kunwari kahit nga maiwan lang yung puji or something na hindi, syempre yung as a mom, diba? Like, as a mom, as a muji, diba? Parang, diba nga, yung mga, syempre nababalitaan natin ng mga, Diyos ko. So, dapat alam ng mga babies nyo yung importance ng mga parts ng body nila. So, dapat hindi, ganyan, nak, wag mo pa yan, nak, wag ka masyadong didikit, ganyan, nak. Magsabi ka ha, nak, magsabi ka ng ng sa akin, ng totoo ha, magsabi ka lagi sa akin, gano'n, maging open, gano'n ninyo. So, it really altered my brain chemistry, ma. Bading na ako na Sophie, keki na talaga. Totoo pala yun, no, na kapag ang pagiging bading ay nagmula sa trauma or sa influence ng environment mo, yes, meron din talaga. Environment, may possibility talaga na maging cake ka because of the environment or sa mga trauma, ganun. Yung mga na-experience mo, ganun. Itong secret na to na Sophie ay sasama sa hukay ko dahil ayoko ng gulo. Gusto ko lang tahimik na buhay kahit ganun pa nangyari. Okay na, I'm not good or a perfect person pero keeping the secret is the only good thing I can do for him. Yun lang naman na Sophie, maraming salamat sa pagiging happy pill ko palagi. Sana hindi ka pa mategi, Marie. Okay naman. Gusto mo? Wala pa akong panghanda, te. Wala pa akong pang sopas. Shout out mo ako kay Bowa Kunay, si EJ. Hi, EJ. Alagaan mo yung Bowa mo, ha. Wag mo na, magmahalan pala kayo. Wag mo na akong i-shout out, baka malaman identity ko. Hihi, ow. Baka masira ko pa ba ng angkan namin eh. Na may proof of purchase ako ng fast lock nila. For your eyes only na lang po. Friday na 13 pa talaga ang wedding nila. Bagay sa groom, eme. Dahil grabe no, at meron pa rin talaga nakaka-experience ng mga ganong scenario, ganong traumatic experience. Sana wala na, diba? Grabe. Parang wala silang boses kasi na i-share kasi family. 'Di ba? Gulo. Kaya dito sa Dagok Time, any story kailangan natin i-tackle. This is not about all libidurge and everything nice kasi behind the libidurge, there's a story eh. Parang may something, 'di ba? So, yeah. Dumako na tayo sa ating next story. DJ Mod, transfer. So yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next story is SKL/BL/horror/kulaba/takotayo. At ang kanyang titulo dito is A Living Room. So anong gagawin? Let's read it! So ganito yun, Mi. Hi, Igators and Willard, Batong Bakal. Nangyari to ng 2023 with proof of purchase to, ha? Halos gabi-gabi ako nakikitulog sa bahay ng bawa ko nito. Hindi pa kasi kami allowed mag-room, so may living room lang akong tinatambak. May sofa bed doon, pero syempre, minsan na rin kami mapigilan, lalo na pagtahimik na ang mundo at tulog na ang lahat ng tita niya. This one night, over naman sa Urbog level ang ganap namin. As in, yung tipong tinakpan lang namin ng makapal na syumot ang buong sofa, tapos go lang. Walang tunog, walang gila, pero grabe ang unit sa ilalim. In fairness kay Boha, kape-kape yan ng energy niya kahit this oras na ng gabi. Ako naman, well, over naman sa effort para hindi mapasigaw. You know na medyo binibreak in pa lang namin ang coach na yon. So may occasional ay shit, tumunog or slow mo lang baka magising si Tita Red sa taas. Pero ito na nga, habang nasa peak kami of position kami, biglang tunog sa gilid ng dingding. Hindi kaluskos, Mi, as in, para siyang tumama yung kuko sa kahoy, ganun. Yung parang tak-tak-tap, pose, tak-tak-tak. Kala mo talaga nag-walking na siya, eh. Tak-tak. So, let's move on. Ang sabi ko sa kanya, babe, stop muna, may nare-renega ako, ha? Sabi niya, hayaan mo na, baka dagalastra lang yan, istorbo lang tong daganto, eh. Alam mo namang, sabi niya, istorbo lang tong dagang to, syusyumayin ko to.
Bakit naman? Favorite ko siomai. Uy, huwag niyo gawing dagasal yung siomai stra. Grabe naman. Baka kasi mapigil sa herbog. Alam niyo naman, grabe na libido niyo, di ba? So, pero me, as in, naramdaman ko na yung balahibo sa kilikili ko na naglalandian na. So, we pause. Tahimik, biglang may tumunog na gumagalaw sa kabilang sulok ng sala. And me, wala naman taong dun eh. Kaya sabi ko, alam mo, dapat ang ginawa mo, psst, sino nagkakaluskos-kaluskos dyan, ha? Bawal yan, bawal yan. O gusto mo jamoy na lang dito. Tara, dali. Minadali pa eh. Tara, dali. So, let's move on. At si Jowa nagpretend na lang na cool. Hayaan mo na. Pare. Ay, pero ako, parang gusto ko na nang umiyok habang nakapasok pa rin ang nitty pirate niya. Yung callback ko may parang in and out. Si Bawa parang Akesh flashlight. Walang pakiramdam. Grabe naman yung notaret na yun. Sa bagay, notaret naman kasi inuna niya kaysa ang pagtapak sa mga multoret, no? Kasi syempre, okay lang naman mag-herbogan, pero sana walang tinatapakang multo. So, let's move on. So, ayun nga after namin magnalinyami, pinilit kong mag-sleep asil. Facing the couch siya. Siya naman, ayun, agad, sleep asil siya. Ako, mata ko alert na alert as in every 4 a.m. kasi I kid you not, over naman sa kid. Ano yun? Automatic ako nagigising. Like, ang creepy pa, lagi ako napapatingin sa same sulok ha, ganun. Mga ilang gabi na ganun, parang may nandun eh. Hindi ko pa sinasabi sa kanya kasi baka sabihin, arte ko lang. Siyempre, wanna play with me talaga nito sa other world. sabi, arte ko lang. Anong gusto niya? Until dumating ang pinsan niya na half Americano. Na doon din natulog sa sala. So, after a week during dinner, nag-open up siya out of nowhere. Dude, do you believe in ghosts? Sabi ng afam na pinsan rep. Me and Boa, bakit? Sabi niya, every night I feel something staring at me from the corner. Over naman, pero imagine mo na lang may accent me. Sige, ito na. Ginawa ko na nga eh. Every night I feel something staring at me from the corner. Ganun ba? Halabi, goosebump as in kinalabutin ako. Tumas yung bilihibo. Kasi exact spot din yung tinitingnan ko tuwing nagigising sa ako. Tapos bilang nag-chime in si tita, sabi niya, ay nako, kaya di na pumapasok ang anak ko dyan eh. Isang beses naglalaro siya sa sala, sumigaw na lang bigla na may batang lalaki daw doon at galit na galit. At pura daw ang mata. Over ha. Nag-aapoy raw, sabi pa ni Tita Red. Tapos tumawa na lang ako, pero ako halos maluwano sa buo. Inami. Ikaw ba naman maka-experience nun, diba? Siyempre. Sa inyo na lang, wag niyo na sa akin ilagdag, isama pa. Ako pa makaramdam ng takot? Over naman sa Pass the Horror. Ano Pass the Horror? Pass the message. Sa inyo na yun, too! So, yan. Pero ito nga, hindi pa tapos. Few days after noon, natulog na lang ako mag-isa sa salaret kasi nga may work pa si Bowe. So, mga 2:30 a.m. na, nagising ako kasi parang may malamig na hangin sa buttocks ko. Wala namang electric fan doon. So, I open my eyes slowly. Tapos may nakatayo sa harap ko, parang bata, ganun. Blurred. Pero ang kita ko lang talaga is wala siyang julo. As in, parang hanggang leeg lang, pero tumataas ang balahibo ko. As you can see, diba? Parang may bortawan, may shortaro, may paa. Ang weird pa, nakatayo lang siya. Kung naglalakad sana, yung paa parang in motion, but this one, steady. Like frozen facing me, ha? Like nakaharap sa akin, ganun. Hindi ako nakagalaw, natulala lang ako hanggang sa unti-unti siyang parang nagfe-fade. Tapos may binuksan ko talaga lahat ng ilaw sa sala noon, mi. Hindi na ako nakasleep asil noon, mi. Nantay ko talaga mag-umaga hanggang niluto ko na lang yung breakfast noon. And ever since, di na ako nakasleep asil doon sa sala at never ko nang sinubukan magpanyarurot sa haunted zone na yun. Umuwi na lang ako, mi. So now, mi, moral of the story, wag magpakabog sa herbog kung sa living room ay multo ang may-ari. Over naman sa trauma ko, Mima. Huwag niyo akong iwan mag-isa. Ako daw! Ito yung sala nun, Miho. Can we show? Okay. Pwede naman siguro i-show. Sige. I-try kong i-show to sa video rep. So, para ma-visualize nila. So, that is the salaret daw. Kahit ako matatakot ako. Pero, syempre, notaret na yan eh. Magiging kakaba-kaba pa ba? Ano magiging abo pa ba? Syempre, hindi ko napahayaan yan, diba? Pero pag may multo dyan, parang sabi ko lang, shh, tago ka muna, mamaya na to. Excited ka? Mga 3 a.m. ka na lumabas. Ipa-remind mo sa kanya mga 3 a.m. Dapat sleep asil ka na, diba? So anyway, wala tayong laban pag multo ret. Alam naman,
Espadahin ko yan. So, let's move on mga Egaters. Let's move on with our last story. So, this last story is category tearjerker slash a family as love slash a delubyo. And ang kanyang titulo dito is Resurrection. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie Prime slash a Fatty Willard slash Seyo ng Sophie and ko at sa mga Egaters dyan. Second time ko na to ng story sa Dago Time. And di ako sure if na-read na ba Mima yung isa. I just wanna share my story na di ko malilimutan kahit kailan. Meron ako isang happy family. Isa lang akong bunaks nila Muji at Puji. Yung Puji ko napakamasayahin siya. Yung ideal na Puji ng mga anak. Ganun. Napakabait, masayahin at higit sa lahat, palagi niya akong sinusuportahan sa lahat. So, fast forward. Near back COVID era, nagbago ang lahat. Nagkabukit kaming mga syamilya, lalo na yung Puji ko, as in like ang lalama. Hirap na siyang huminga ganon, so sa mga araw na yon, kami na lang ni Muji ang dumidiskarte dahil si Puji na lang ang may trabaho at bumubuhay sa amin. Isa siyang tricycle driver at sa panahon na yon ay di na siya nakakapagtrabaho dahil may kumakalat na virus nga. Nagpatuloy pa rin ang lagnat sila ng ilang buwan at di na namin siya madala sa hospital kasi natatakot kami na baka ma-quarantine kami at di na namin siya maalagaan. Pero puro na lang kami punta sa mga fairy godmother noon at ni isa sa 10 na napuntahan namin, walang nakapagpagaling sa kanya. Talagang gumuho yung mundo namin talaga noon, At ayun nga man, nakukulangan na kami ng pera noon, at todo tipid na lang talaga kami noon ni Muji sa pera dahil paano na lang yung makakain namin araw-araw at wala kang trabaho si Puji noon at di pa rin bumababa yung lagnatsara niya. So fast forward, grade 6 na ako noon isang araw nagising ako nang wala sa bahay sina Muji at mga tita rakas ko. Pumunta ako sa Shopit Baler at sabi nila sinugod daw nila si Puji sa isang fairy godmother dahil nahirapan na ngang huminga. Ako naman na bagets pa dinidistract na lang ako ng mga pinsan ko na maglaro na lang ng Roblox. Nung nakauwi na sila Muji at Puji, umuwi na rin ako agad sa baler namin at grabe ang kulba ko nung nakita ko si Puji na nahihirapan na talaga. Si Muji naman sa labas tinatawagan yung mga sisterakas ng Puji ko para madala na namin siya sa hospital. Lumabas ako dahil tinawag ako ni Muji na magluto ng sabaw para makaitiri na si Puji. At ito na nga ang twister. Pagpasok ko mismo ng baler namin, nakita ko si Puji na nakahiga na sa sofa at di nagtagal, binawian na siya ng buhay. At ang masaklap dun, ako mismo ang naka-witness ng pangyayaring yun. Like, sa naalala ko, ang last word ng Puji ko ay tinatawag niya ako. At wala man lang akong magawa nun, dahil nga, paglapit ko sa kanya, binawian na agad siya ng buhay. Tinay ko pagisingin si Puji nun, dahil di ko talaga matanggap, agad-agad kong tinawag si Muji habang umiiyak ako. Paglapit nila inasagilada na ako, umiiyak. Halos di ko alam gagawin ko nun, Sa muna kong edad nun, di ko talaga matanggap, Siyempre, ang hirap yun, diba? Like, bagets ka pala, parang kinuha. Tas lalo na nahihirapan pa yung Puji mo or yung parents mo, sobrang sakit yung feeling na yun. Simula nun, nag-iba ang buhay namin ni Muji. Naghanap na siya ng work, at sabi niya, ako na muna bahala sa baler namin at wala naman akong magawa noon, Ayoko din naman tumigil sa pag-aaral. So, fast forward. Nakahanap na siya ng trabaho. Sa isang restaurant dito sa amin at sa Shopit Baler ako tumatambay. Di din ako nagtagal doon dahil nahiya na kami. Nahiya na rin kami ni Muji sa kapitbahay namin dahil sila na nagpapakain sa akin at pati na rin sa paghatid sundo sa akin sa school. Wala na akong choice nun, kundi sa baler na lang talaga ako mag-i-stay. Di nagtagal at nasanay na rin ako nun, Lumaki akong isang strong and independent woman dahil kada gabi lang umuwi si Muji. Siyempre, ako nagluluto at lahat-lahat. So, fast forward. Nasa high school na ako, Okay naman ang lahat. May isang araw, may reunion sina Muji noon at mga ka-batchmate niya. At ito na ang susunod na twister. Hindi ko alam, may kalihim na pala si Muji nakarelasyon sa isa niyang mga kabatchmate. Nagkabowa.
nagkabawa yung muji niya. Kaya pala medyo naging busy yung muji niya, tapos hindi siya na, parang dito sabi niya, gabi na siya nakaka-jowel kasi ang tagal ng muji niya. Siguro, syempre, diba, nakikipag-date, ganun, everything nice. So, malay natin. Pero baka ganun. Talagang galit na galit ako nun, ma. Di ko matanggap talaga dahil si Fuji ko noon walang bisyo, tas pagod ng Muji mo ngayon ay ang daming bisyo. Di ko talaga siya matanggap noon, ma. As in, di ako makaslipasil kada gabi, kakaisip dun, ma. As in, sa murang edad ko, ang dami ko ng problemang iniisip sa bahay at sa school. So, fast forward. Di nagtagal, nakuha na ng bowa ng Muji ko yung loob ko. Unti-unti kong natatanggap lahat. At may ito pa isang twister pa. Ang di ko alam, may sakit pala sa kidney yung bowa ng Muji ko dahil sa pagjijinom. May sakit din siya sa mitagaliran na continue pupunta sa private part niya at last year nang sinugod na siya sa Diyos. So, yeah, diba? Pag mga ganun. At least, diba, happy family na sila. And, yeah, yung love for their moms and everything nice. At least, may okay sila. So, parang pinagtibay sila ng mga pagsubok sa life. And I hope maging happy kayo forever and magkaroon ng punong-puno ng love yung fam, 'di ba? Kasi lagyan ng asin para balot ang fam. Ano ba? Basta kailangan syempre masayang family and walang toxic, 'di ba? Yun yung maganda. Hayahay ang life. So, dumako na tayo sa ating bonus story. Ang ating bonus story is SKL/Estrata/Alibido/Delubyo. So, anong gagawin? Let's read it! Ang kanyang titulo dito is Or Borge. Okay. Hello mga igiters, hello sa iyo. Kapag di mo to binasa, sige, okay lang. I understand, ikot. Over mo sa tampo. So, ito na nga, ma. Kasama kami ni Boa sa kwarto red guys. Habang nag-GML siya, ako naman nag-scholarette sa TikTok, satellite. So, fast forward. Kinalabit niya ako, ma, kasi malamig daw. So, akes medyo tinatamad makipag-nyarurot sa kanya. So, I suggest, arpat niya yung, ko na lang siya habang nanonood siya ng TikTok red. Ito na nga, ma, ang twister. Habang ina-arpap ko siya, nagulat kami kasi may pussycat sa labas, ma. Kaya nasabit yung malaborito niyang nitty pirate sa wire ng braces ko. Diyos ko, ma, dugos na talaga yung aking balat ng nitty pirate niya. Ang ending, ng lambotstra kami parehas kasi dumudugo na, ma. Napag ko sa yung proof of purchase kaso puro dugostra, then kita ang nitty pirate ni Bawa. Over mo sa proof of purchase, baka ma-super base pa ako. Ayun lang, thank you, Mima. Love you. Bye, ma. So, yeah. Basta okay na naman mag-orpapan kayo. Kung may dugostra, edi gamutin nyo muna. Uy, gagi, wag ko yung mga sugat-sugat, mga open wound, ha? Linisin nyo. Diyos ko naman, yung mga laway stra nyo. Linisin nyo, tapos pag natuyot na yung sugat, tuklapin nyo. I-first aid nyo muna. So, hintayin nyo magtuklap, yung ano yung tumigas yung dugostra. So, tuklapin nyo, edi may skin ka. Edi yung pwede mo na orpapin. Basta kailangan maghilom na muna, diba? So yeah, thank you so much for waiting my episode 16. I love you guys. Please do stream my Notify satellite and my TikTok satellite. Please. Gusto talaga lumod pa ako sa harapan niya. Habang, okay lang naman, orpapin ko kayong lahat para, kasi alam ko naman wala akong tinatapakan tao, diba? Favorite ko na yun, no words. So, yeah. That's all. Tama na kayo, mega yung kili-kili ka. So, bye, Igiters. I love you. Stream nyo to, please. I-Barbie tap nyo ako. Papa-orpap na ako. Sige na. Ito na. Bye!